What is good, y'all? Today tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag self cut at kung ano ang fading process ko. Tuturo ko rin sa inyo ang aking fading system. My nigga. So tara na, ano pa hinihintay nyo? Panoodin nyo hanggang huli. Para makapag self cut, ito ang mga kakailanganin nyo. So bago natin simulan, kailangan natin ng clips. Pero kung hindi naman gaano mahaba buhok nyo, hindi nyo na kailangan ito. Kung kailangan nyo na lang ang pag-fade. So kinuha ko na yung cam ko dito para suklayin na pababa yung mga buhok. So ang gupit ko nga pala low taper. Ngayon ko nga lang pala gugupitin yung likodan ng buhok ko at ngayon ko na siya ipipit. Una sa lahat, trimmer muna ang gagamitin natin. At gagawa ko ng guideline dyan. Magsisimula ako sa dulo ng aking kilay. At magtatapos ito sa may tenga ko. Ang next naman ay foil shavers para maganda ang transition ng fade natin, guys. Ito, kinuha ko na muna yung clippers ko. Simulan muna natin sa one guard. So ang tawag nga pala sa ganito ay with the grain. Ang purpose nito ay para may baba ko yung mga buhok na hindi ko na kailangan galawin pa. So ayun, nakita nyo kinlose ko yung lever. Parang nagde-debulk lang din ako para hindi na umangat yung mga buhok. Next, open lever. Dito naman sa part na to, gagawa ko ng guideline na 1 inch. So ang teknika pala sa pag-self cut ay kailangan nyo lang ng patient. Kailangan nyo rin lagi na gamitin ng corners ng mga clippers nyo. Dahil mahirap mag-focus sa dalawang bagay. Ito yung guideline from lever open. Ito yung fading process ko. Lagi kayo magsisimula sa open. No guard, halfway open. Pero pwede rin na magsimula kayo sa close. Basta i-adjust ang lever as you go up. So ayan, dito ina-adjust ko yung lever ko. Sa pagpipade, kailangan nyo lang laruin yung lever nyo. Ang tawag dun ay lever play. Kaya nga sabi ko sa inyo na kailangan ng matinding pasensya sa pagpipade. So ayan, makikita nyo wala na yung guideline na galing sa lever open. Next step is number 1 guard. Gagawa ulit tayo ng guideline na 1 inch at finger width. Dito naman kailangan nyo iskupin yung buhok at i-flick out nyo at the same time. Dito naman kinlose ko yung lever ko. Itong line na to i-flick out ko yan gamit yung number 1 close. Pero hindi siya totally matanggal, ma-soften lang yung guideline para mas madali sa next step. Next, half guard or 0.5 guard. Dito naman kailangan natin lagi magsimula sa open at itaas ito pa close habang tumataas tayo sa fade. Sa process na to, kailangan nyo lang gamitin talaga yung corners ng mga clippers nyo. Basta lagi yung tatandaan na laging open at gamitin ng corners. Ito naman 1.5 guard. Ito ang pinakamataas na guard na gagamitin ko. Again, magsimula lagi tayo sa open. Kung nakikita nyo sa part na to, nakikita nyo na piniplikat ko talaga yung buhok. Para mabura yung guideline na yung kakailangan natin itong number 1 guard. Nag-with the grain lang ako ulit kasi may nakita akong mga buhok na tumataas. Ito yung guideline na gawa ng 1.5 guard. Purahin natin yan gamit yung number 1 guard lever open. Same thing pa din, use your corners. Adjust the lever as you go up. Basta laruin nyo lang yung lever. You know what I'm saying, bro? Dito sa part na to, nidetail ko na lang yung fade. Gamit ko ang trimmer at ang clipper ko. Ayun yung fade, kaya na umusga. Mas maganda na mag self cut ngayon. Bukod sa makakamura ka na, magawa mo pa yung gusto mong gupit. Ayun, okay na. So ayun, next side naman.
Sa part na to, hindi ko na pinakita yung proseso kasi nakita nyo naman na kanina. Dito nyo rin makikita kung gaano ba kadali na mag self cut. So ang gamit nyo nga pala ay 180 degree mirror, which is self cut mirror. Available to sa Shopee at sa TikTok. Bahala na kayo mag check out dun. So guys, story time muna tayo. Nung unang self cut ko nga pala, hirap na hirap ako dahil nakakahilo. Ang sakit na sa ulo. Sa unang gamit mo ng self cut mirror, mahirapan ka dahil nakakahilo at nakakalito. Damn bro, you know what it is bro? Damn! FBI, open up! Sa mga nagtatanong kung nagpapakulot ba ako, ayun, makikita nyo naman yung bagong tubo ng buhok ko, diba? Mukha ba ako nagpapakulot? Dito, itinaas ko na yung ibang buhok para hindi na masama sa pagpe-fade. Kasi na medyo mataas yung fade nung nakaraan. Para pag nagpa-braid ako, mas maganda na tignan kasi malinis. Tsaka magkakaroon na siya ng hairline sa may tenga at tsaka sa likod. Itong buhok na gugupitin ko ay pinahaba ako ng 4 na buwan. Kasi nagkamali ako nung nakaraang self cut ko, napataas ko yung fade ko sa likod. Ito nga pala yung buhok na nagupit ko dun. Siguro meron akong 3A hair type na buhok o 3B. Hindi ko alam eh. Bro, what are you talking about, man? Oo nga pala, mas mahalaga din na ibaba nyo muna yung mga buhok bago nyo i-fade. Dito, panoorin nyo na lang hanggang dulo kung anong gagawin ko. Ito ang pinaka-paborito kong part sa pag-self cut. Sa pag-tapered hairline naman, kakailanganin mo lang ng number 1 guard with the grain. Simple lang naman mag-line up. Magsisimula ka lang sa gitna palagi. At ituloy mo lang hanggang dulo sa may gilid. Brushin nyo lang palagi yung mga buhok pag nag-tapered hairline kayo. Ganito ako mag-line up ng C-cups. Nagsisimula muna ako sa taas at pagkakonectahin ko to. This is the before and after. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana mayroon kayo natutunan. Paki-like and share yung video na to at mag-comment na rin kayo kung anong gusto nyo gawin natin next vid. It is TJ the Creator and I'm out. Peace. See you next vid.